Sinama nga namin sa gubat etong aso na to. Pagkatapos binisita na din namin yung pinaglibingan ng kapatid nito. Nung nakaraan kasi pre, habang nasa Cavite ako, nasagasaan daw yung kapatid nito. Bigla daw kasing nakawala sa tali tapos nabangga ng kotse. Di ko talaga alam yung totoong nangyari kasi nga pre, nasa Cavite ako noon. Akala ko talaga nung una prank lang yun. Pero nung nagsenda sila ng picture, saka lang ako naniwala at naisip ko na sana pala ginawan ko na kaagad ng bahay tong mga aso na to. Kaya pag uwi ko kanina, sinama ko agad sa gubat tong aso na to. Kita kasi namin sa bahay kanina na napakalungkot nitong aso na to. Nawala na kasi yung kalaro niya kaya mag-isa na lang siya lagi sa bahay. Kaya kung makikita niyo pre, talagang takbo ng takbo tapos napakalikot. Malayang malaya kasi siya dito, unlike sa bahay na nakatali lang siya. Di kasi namin to pwedeng pakawalan kapag nasa bahay kasi nga pre, tabing kalsada lang yung bahay namin. At isa pa, ayaw na talaga naming maulit yung nangyari sa kapatid nito. Sayang nga pre, napakadami talaga namin plano dito sa dalawang tuta na to. Kaso napakaagap nagpaalam nung kapatid niya. Naalala ko tuloy bigla nung nasa Cavite pa ako. May nakita kasi akong picture ng dalawang tuta na halos kagaya na itong dalawa na to. At sabi ko noon, pag uwi ko, isasama ko agad sa gubat tong dalawa na to. At sa palagay ko mukhang nagkatotoo naman yung plano ko, kaya lang pre, mag-isa na lang to. Nakakapanginayang lang talaga kasi di ko na inabutan yung paglaki ng kapatid nito. Pero wala na tayong magagawa pre kasi nangyari na yun. Siguro kasi talaga nakaplano na yun. Basta ang focus namin ngayon, mapalaki ng maayos tong kupal na to. Ito na lang kasi yung natitirang alaala sa amin ng tatay nitong aso na to. At sa mga nagtatanong kung bakit napakahalaga daw sa amin itong tuta na to, sa lahat kasi pre ng anak ng aso namin, eto lang dalawa na to yung nabuhay. Kaya lang nawala na yung kapatid nito. Kaya eto na lang yung nag-iisang nabuhay. 3 beses na kasing nanganak yung mama nitong aso na to. Kaya lang inaabot talaga lagi ng kamalasan. Kaya nung unang beses na pinanganak tong dalawang tuta na to, talaga napakatuwa namin nun. At kung matatandaan nyo pre, nung mga nakaraang buwan, binablog talaga namin yung mga tuta na yun. Kasi nga pre, binabantayan talaga namin yung paglaki ng dalawang yan. Kaya lang inaabot ng kamalasan talaga. Bali, eto pa nga lang talaga yung pinaka first time na pagligo nito. Simula kasi nung pinanganak to pre, di pa namin pinapaliguan yung kupal na yan. Kumbaga pre, pinakaunang binyag niya yan. Nagtataka nga kami kanina pre kasi hindi pumapalag nung pinapaliguan namin. Yung isa kasi naming aso pre, yung mama nito, pag pinapaliguan yun nagwawala talaga. Pero siguro utu-utu pa naman tong tuta na to kaya medyo mabait pa. Pero estimate ko pre, mga ilang buwan na lang magbibinata na tong tuta na to. Sigurado magiging pasaway na to. Napakabilis nga talaga nung paglaki nito, parang kailan lang sisiw na sisiw pa to. Saka sa lahat ng naging aso namin, eto lang talaga yung pinanganak sa ilalim ng lupa. Saka itong tuta na to pre, tahimik lang talaga to, mas makulit yung kapatid nito. Kung natatandaan niyo yung mga vlog natin dati, mas makulit talaga yung kapatid nito. Kaya lang di ko alam kung bakit nagkaganto na to, sobrang hyper na masyado. Pag nasa bahay kasi kami hindi nagliligalig to, basta tahimik lang talaga to. Sayang nga kung buhay pa yung kapatid nito di dalawa sana sila dyan. Kaso wala, ang aga nagpaalam. Pero siguro kung nakikita kami ngayon ng kapatid nito, siguro tuwan-tuwa din yun. Kasi nga pre, bibisitahin namin siya ngayon. Bali, etong pwesto na to, yung pinaglibingan ng kapatid nito. Bigla ko tuloy naalala yung mga panahon na magkasama pa etong magkapatid na to. Nakakalungkot talaga, seryoso, pero wala tayong magagawa kasi nga ganun talaga ang buhay. Binaba ko nga tong tuta na to dito mismo sa pinaglibingan ng kapatid niya. At kung makikita nyo pre, talagang inaamoy-amoy niya yung lupa. July 9 kasi nung namaalam yung kapatid nito. Kaya talagang halos 3 linggo na din yung nakalipas. Ang balak nga namin pre, lalagyan namin ng style tong pinaglibingan na to. Or tataniman namin ng halaman. Kaya lang pre kasi napakatagal na nun na talagang late na. Kaya naisip namin okay na din siguro yung ganun. At kagaya nung lagi ko sinasabi, kung ano man ang mangyari dito sa tuta na to, wala kaming pakibahala to. Basta